Sa last chapter nga ng manga, nasaksihan natin kung paano pinatikim ni Luffy si Kaido ng Gomu Gomu Red Rock. At itong atake nga na to obviously may Ryu o Advanced Armament Haki. Kaya naman nakita nga natin kung gaano na lang nasaktan si Kaido. During naman sa latest chapter ng manga, which is itong chapter 1001 na tatalakayin natin ngayong araw, tinuloy nga yung scene kung saan natamaan ni Luffy si Kaido ng atake niya. At dito nagtataka nga si Big Mom kay Luffy na kahit daw natalo na siya ni Kaido sa unang pagtotoos nila, bakit daw ganun pa rin yung attitude ni Luffy? Bakit daw gusto pa rin niyang maging hari ng mga pirata? Kumbaga ang nasa isip ni Big Mom sa oras na to, loko kang bata ka, munti ka na ngang mapatay ni Kaido tapos gusto mo pa rin siyang labanan para maging hari ka ng mga pirata? Bali sa next panel naman nakita nga nating babangon na si Kaido at sinabi nga niya na talagang nasaktan daw siya sa atake ni Luffy. Si Zoro naman nagtaka sa atake na ginawa ni Luffy at nag-speculate nga siya na ito daw yung haki na tinuro ni Hyogoro kay Luffy. Si Eustace Kid naman nagtataka rin sa ginawang atake ni Luffy. Meaning lang niyan itong si Eustace Kid obviously hindi nakakagamit ng Advanced Armament Haki. Buti na lang at talagang in-emphasize ni Oda itong ganitong bagay. Syempre out of 5 na lalaban kay Kaido at Big Mom ngayon, masasabi na natin na si Luffy yung may pinakamalakas o sabihin na nating mas may advantage kesa sa apat niyang kasama. Anyway, sa next panel naman ito na nga yung paborito kong moment sa chapter na to. Tinanong nga ni Big Mom si Luffy kung naiintindihan daw ba niya yung ibig sabihin ng pagiging hari ng mga pirata. Si Kaido naman nagtataka kung ano daw yung nangyari kay Luffy simula nang matalo niya to sa Kuri. Kumbaga nagtataka siya kung bakit parang ang laki ng naging improvement ni Luffy. At dito iniisip nga ni Kaido na kukonting nilalang nga lang daw ang kayang tumapat sa kanya sa labanan. At dito bigla ngang tinanong ni Kaido sa sarili niya kung kasing galing at kasing lakas na daw ba ni Luffy yung mga kilalang tao na kayang tumapat sa kanya. At dito pinakita na nga yung mukha nila Goldie Roger, Whitebeard, Rax D. Sebek, Oden at Shanks. Bali nung na-imagine nga ni Kaido itong mga tao na to bigla siyang napangiti. Bakit? Dahil feeling ko ito na yung hinihintay niyang kalaban na tatalo sa kanya. Yes guys, napangiti nga si Kaido dahil sa gusto niyang subukan si Luffy kung papalag na ba to sa lakas na meron siya. Kaya naman bigla nga niyang inatake ng mabilis si Luffy ng Thunder Bagwa. At syempre dahil sa alam naman nating mas na master palalo ni Luffy yung Advanced Observation Haki niya, dito bigla nga siyang nakaiwas. Sa pag-ilag nga na yun ni Luffy napangiti na naman si Kaido at parang sinabing okay to ngayon mas mabibigyan mo na ako ng mas magandang laban kesa nung una tayong nagkaharap. Anyway, sa pag-ilag nga ni Luffy sinalubong naman siya ni Big Mom. Pero bago pa nga maagawa ng atake si Big Mom kay Luffy biglang dumating si Zoro at gumamit ng Foxfire style na similar sa atake ni Kinemon. At dito hiniwa nga ni Zoro si Prometheus. Bali na recognize rin naman ni Luffy na kaparehas nga daw ng atake ni Kinemon yung ginawa ni Zoro. Sa next panel naman sinabi nga ni Zoro na wag daw ibababa ni Luffy yung guard niya kahit isang segundo pa daw yan dahil dalawang emperor na nga daw yung kaharap nila ngayon. At syempre as usual yung typical na Luffy na kilala natin hindi nga nakatingin kay Kaido, kaya naman hahampasin na nga sana siya ni Kaido. Buti na nga lang at na-teleport agad nilo si Luffy papunta sa kanya. At dito imbis nga na pag-usapan yung kalaban nilang mga emperor sinabi nga nilo na yung ginawa daw niyang pagpunta sa mga scabards during sa last chapter nasa plano na daw talaga ni Lo yun na gagawin niya talaga at hindi daw yon dahil sa inutos ni Luffy. Syempre oo nga naman, nagmukha ngang nautusan ni Luffy si Lo sa time na yon. So dito ine-emphasize lang ni Oda na kahit magkakampi personally itong sila Luffy at Lo hindi pa rin nagpapa-under si Lo kay Luffy. Dahil marami nga kagad ang nag-speculate during sa last chapter na si Luffy daw yung parang may superiority sa mga supernovas. Kaya nung inutusan daw ni Luffy si Lo na ilayo yung mga scabards ginawa niya yon kagad. So magandang move to para sa akin na ginawa ni Oda na talagang pinaalam niya sa ating lahat na still may sarili pa ring galaw itong si Lo at hindi yung nagre-rely lang kay Luffy. So it makes sense, 'di ba? Anyway, nung narinig nga ni Eustace Kid itong sinabi ni Lo, inasar niya pa to lalo.
at sinabing akala nga daw niya kabilang na rin itong si Trafalgar Law sa Straw Hat Pirates. At habang nag-aasaran nga silang tatlo, biglang pinaatake ni Big Mom si Prometheus ng fireball. At imbis nga na lumayo na at ilagan itong atake ni Prometheus, nagpustahan pa sila. Bali ang nangyari nga muntik pa nga silang matamaan. Buti na nga lang at nailag nila yung mga mukha nila. Nakailag nga sila na medyo awkward. Bali kung may moment nga itong tatlong captains ng Supernovas, nagpakitang gilas rin itong sila Zoro at Killer. Nakita nga natin na finally sinuot na rin ni Zoro yung bandana niya. At dito sinabihan nga niya si Killer na wag nga daw siyang haharangan sa gagawin niyang atake. Dahil baka pati nga rin daw si Killer sasamain sa kanya. At dito inatake na nga nilang dalawa si Kaido. Bali itong atake nga na to para sa akin naaalala ko dito yung pag-atake na ginawa noon ni Zoro at Sanji sa Pacifistas. Parehas kasi yung vibes para sa akin. Bali yung atake nga na ginawa na itong sila Zoro at Killer hindi man lang nauga si Kaido. Pero medyo napahanga nga siya sa kanilang dalawa. At nung aatake na nga ulit itong sila Eustace Kid, Luffy at Law mas na-excite si Kaido. At dito bumitaw na nga sila Luffy ng mga malalakas nilang atake. Sa sobrang lakas nga ng mga atake nila napatransform si Kaido into dragon form. At sa huling panel naman nakita nating nagtapatan na ulit yung magkabilang panig. At sinabi ni Kaido na kung sino daw ang mananalo sa labanan nila na to malapit na siyang maging hari ng mga pirata. Kumbaga isang step na lang daw at magiging hari na ng mga pirata. At dito na nga nagtapos yung chapter 1001. Bali ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Siyempre unahin na natin dyan yung panel kung saan iniisip ni Kaido na akala daw ni Luffy kasing lakas niya na yung mga karakter na nasa isip ni Kaido. So sino-sino ba to? Ito nga sila Goldie Roger na undoubtedly malakas naman talaga since kasama nga rin si Kaido during God Valley incident kung saan nakaharap nila Kaido itong si Roger. So malamang inasaksihan ni Kaido yung lakas na meron itong si Roger. Kaya niya nasama si Roger doon sa imahe na iniisip niya. Si Whitebeard at Rax Disebek naman obviously nakasama ni Kaido sa iisang crew. Kaya alam niya na malalakas itong dalawa na to at nire-respeto niya. Si Oden naman inasaksihan nga natin kung paano niya nilabanan si Kaido. At syempre na-acknowledge din naman ni Kaido na talagang malakas itong si Oden. At ang huli nga sa imahe na iniisip ni Kaido si Shanks. Na alam naman nating during Marineford War sinasabing naglaban daw itong dalawa na to. Bali maraming ang nagtataka kung bakit wala daw si Garp sa nakikitang imahe ni Kaido. Even si Sengoku nga daw wala rin. So possible na itong imahe na nakikita ni Kaido na to simply ito lang yung mga pirata na tumatak sa kanya o ito lang yung ina-acknowledge niya na malalakas na pirata. Yes, wala si Garp at Sengoku simply dahil mga marines nga sila. Anyway, mapunta naman tayo sa excitement na nararamdaman ni Kaido habang nilalabanan niya tong si Luffy. Yes guys, nakita nga natin hindi matanggal yung ngiti sa mukha ni Kaido dahil gaya nga ng sinabi ko kanina feeling ko ito yung hinihintay ni Kaido. Itong mga piratang kaharap niya ngayon yung hinihintay niya para tapatan yung lakas na meron siya. Napangiti siya dahil sa tinagal-tagal ng panahon ngayon na lang ulit siya naka-experience ng ganitong ka-intense na laban. Kumbaga ito yung hinahanap-hanap ng katawan ni Kaido. Bali sa naging laban kasi ni Kaido kay Oden may umepal sa laban nila. Kaya hindi naranasan ni Kaido yung ganitong feeling. Kaya nga nung matamaan ni Kaido si Oden pinatay niya rin si Kurozumi Higurashi dahil sa pangingialam niya sa naging laban nila ni Oden. Ngayon mapunta naman tayo kay Zoro. Finally naglagay na nga ng bandana si Zoro. Meaning lang yan ito nga yung indikasyon na seryoso na si Zoro sa laban. Bali huli nga nating nakita na nagsuot ng bandana si Zoro way back chapter 779 pa. Imagine guys 5 years and 10 months ago pa yon. So ang makita nga na nakabandana si Zoro ngayong Wano arc sobrang nakakamiss yan para sa akin. So ang isa nga sa naging highlights ni Zoro sa chapter na to yung paghati niya kay Prometheus gamit yung Foxfire style ni Kinemon. Literally nabanggit nga ni Zoro during Dressrosa arc na parang gusto niyang humati ng apoy. And napansin ko nga na medyo hindi na hype yung moment na to ni Zoro. Bakit? Dahil during chapter 991 nga nakita nating nahati ni Kinemon yung Fire Blast ni Kaido. Meaning lang yan medyo na overlook na natin o expected na makakahati rin si Zoro ng apoy. And it turns out na literal na apoy nga yung nahati ni Zoro, which is itong si Prometheus. Anyway, mapunta naman tayo sa funny side ng chapter na to, which is yung ginawa na itong tatlong captain na to. I'm sure pag na-transfer na tong chapter na to sa anime, mas nakakatawa tong part na to. Since alam naman nating mas gumaganda palalo yung animation ng One Piece, 'di ba? Bali itong paglalagay nga ni Oda ng konting humor sa chapter na to parang balance lang
lang sa nangyayaring labanan ngayon nila Luffy at nila Kaido. So ang pinaka-pumukaw nga ng pansin ko sa mga atake na ginawa nila Kid, Luffy at Law syempre yung punk rotten ni Eustace Kid. Dito bumuo nga siya ng parang malaking robot. So nung una ko ngang makita to hindi kagad si Franky yung naisip ko, bagkos si Douglas Bullet. Dahil kung maaalala nyo during kasi sa Stampede, which is non-canon naman alam ko, nakita nating bumuo si Bullet ng napakalaking robot. So ganito lang yung vibes ni Eustace Kid para sa akin. I'm sure sobrang solid ng atake ni Eustace Kid once na malagyan niya na ng armament haki itong robot niya. Bali mapunta naman tayo sa huling panel ng chapter na to. At ito nga yung pagtatransform ni Kaido into dragon form. Personally nagtataka ako sa idea na nag-transform itong si Kaido into dragon form. Since kapag naka-dragon form nga siya, diba mas madali siyang matarget ng mga atake? Feeling ko ginawa to ni Oda dahil oo nga, para mas madali siyang matarget nila Luffy. Kumbaga gaya ng nangyari sa mga Scabbard sa early chapters na lumamang muna kay Kaido, tingin ko ganito rin yung mangyayari. Lalamang muna sa labanan itong sila Luffy kay Kaido. At syempre alam naman nating babawi ulit si Kaido once na mag-transform na siya ulit into base form niya. Hula ko lang naman yan. All in all sobrang natripan ko tong chapter na to dahil hindi lang purong fight scene yung pinakita sa atin ni Oda. Bagkos meron ding typical na Oda style na mga love trip moments. At syempre nagustuhan ko yung moments ng tatlong idiot captains na to. Pati na rin yung separate moments na itong dalawang vice captains na sila Killer at Zoro. Bali next week nga break daw. At dahil daw to sa pahinga ni Oda. So expect na natin na yung chapter 1002 ilalabas next week pa. At I'm sure mas kaabang-abang yan. Since pwede na tayong i-divert ni Oda mula sa mga kaganapan sa ibaba ng rooftop. Gaya ng ano na bang nangyari kay Sanji o ano nang nangyayari sa laban ni Jinbei at Husu. At ano nang nangyari kay Yamato at Momonosuke. So lahat ng yan possible na malaman natin next week. So kung saaling nagustuhan nyo tong video na to huwag na kayong mahiyang pindutin ang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre huwag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!